Ma'am Inday, aasahan ko na maging maayos ito, Soner. Anong mensahe mo po ngayon? Alam ko papanood ni Nanay Ansing ito. Sa akin naman, no, kung tinatanggap niya rin talaga, kasi parang kasi nakikita ko sa kanya na nagtataas ka pa ng pride, no? Palagi sasabihin mo, kung hindi kita ginanong, hindi kita, huwag ka magpaawa, di ba? May video, tsaka alam mo naman sa sarili mo kung bakit ako gumanti ng ganun, no? So, sa akin, ano na yun eh, siguro nangyari yun, o hindi ko naman din ginusto yun, hindi ko rin ginustong magalit, di ba? So, ano masasabi ko sa kanya? Sana nga, maging aral sa atin pare-parehas. At hindi lang sa akin. Sana mapagsanayan mo rin kasi nga naniniwala ako, oo, naintindihan ko dahil sinabi ni Daddy Frankie, siguro nga, baka hindi ka nakapag-aral, hindi ibig sabihin minamaliit ka namin. Kaya lang, dahil ikaw po yung tumutulong kay Oliver, ikaw po yung nagpapagawa ng bahay, hindi naman po dito pinag-uusapan na inaangkin natin yung lupa. Yes. Di ba? Sana yun lang, no? Nabigyan kami parehas ng aral. Sa akin po, wala akong problema yun. Yun. Pero, yung pagre-reaction, huwag niya akong pakialaman doon. At magbasa ka kung nanonood ka, basahin mo yung mga comment. Na yung binabasa ko is hindi nanggagaling sa bibig ko. Hindi ko lang inaano yung pangalan ng mga nagsasabi, pero nasa comment section yan. Dahil hindi naman ako nagbubura ng ano ba yan, comment. Pwede niya i-replay yun, andun lahat yun. Maliwanag yun. So sa akin, Daddy Frankie, alam-alam sa inyo, hindi naman para pahabain to eh. Yes. At hindi naman po para magpasikat ako eh. Di ba? Kasi hindi naman natin maaalis yung kahit ibas nila ako, ay nagpapasikat lang yan. Tapos, nung nagtatawanan tayo dun sa tatay ni Toto, pati na mo yan si Linda, hindi naman nakakatawa, tumatawa. Hindi ba nagtatawanan nga tayo dun? Minsan nonsense na lang. Minsan ayoko rin kasi gumante. Pero bilang ako, ayoko rin pamihasain na sila lang yung makakapagsalita sa akin ng ganon. Diba? Karapatan ko din naman, hindi naman komot sumagot ako sa premiere mo, is ibig sabihin binabastos ko yung channel. Diba? Siyempre dun pumasok yung tao na yung kahit naman hindi sa akin eh, kahit naman pag binabash ka eh, marami naman nakakakita na sumasagot ako eh. Diba? Kasi nga bilang reactor, bilang nagdi-defender, diba? Karapatan din namin yun. Dahil kilala namin si Daddy Frankie, siya yung founder, hindi naman komot founder yan kung may mali si Daddy Frankie. Bakit hindi namin sasabihin? Diba? Hindi rin naman ako magtatanggol ng mali. Pero yung binabato rin naman si Daddy Frankie sa premiere niya, natural lang din yun na magtanggol kami. Nasabihin din namin, magsalita din kami. Hindi ibig sabihin no, sinisira namin yung channel or premiere ng Daddy Frankie. Diba? Sana naiintindihan niyo yung mga ganun. Diba? Kaya yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Narinig din natin yung side ni Ma'am Inday, pero ito lang po rin yung suggest ko na narinig ko rin kay Ma'am na aminado po siya na may pagkakamali rin. Ganon din kay Nanay Ansing. Kaya sinasabi ko dito dahil tayo bilang charity, hindi ko naman minamadali, Ma'am. Siyempre, kakausapin ko pa ulit si Nanay Ansing dahil alam ko na maraming pagkakamali rin si Ma'am Inday, ay Ma'am Nanay Ansing noon pa. Although gaya na sinabi ko sa viewers ko noon pa na lagi nila sinasabi sa akin na kinukonsinti ko or binibaby ko, hindi po yun ang totoo. Kumbaga, inuunawa ko, inaalalayan ko, although makulit din akong magbiro minsan, pero in real life, inuunawa ko talaga lagi si Nanay Ansing kasi ang iniisip ko dito, si Kuya Oliver. Wala akong mapag-iwanan kay Kuya Oliver, lalong-lalo na nung pinagbawalan na ako na magdala ng alaga sa aking bahay. Kaya always inuunawa ko, lalong-lalo na sa sitwasyon, kalagayan ni Nanay Ansing kasi masasabi kong hindi natin siya katulad. May kahinaan si Nanay Ansing. Siguro dahil sa hirap din ng buhay, hindi naman sa pagmamaliit, siguro hindi talaga nakapag-aral, di ba? Or laking doon lang. Hindi naman lahat ng taong doon lang
lumaki o hindi nakagala is hindi siya open-minded sa lahat. So yun lagi yung inuunawa ko. Kaya Meron din naman po, Daddy Frankie, na hindi nakapag-aral, pero yung pag-uugali is Yes. daig pa yung nag-aral. opo. Kaya nga, yun po yung sinabi ko, Hindi hindi naman po porket tayo doon lang. babase dyan sa may pinag-aralan ka man o wala. Kung paano ka lumaki. Opo, Diba? depende sa pagpapalaki. Opo. Kaya yun po yung sinasabi ko na hindi lahat kayang saklawin ni Nanay Ansing. At ang good thing dito is narinig ko rin kay Ma'am Inday na kaya niyang ayusin, kaya nating ayusin. No? So although hindi ko sinasabing ngayon na or what, take time at saka eto naging aral din sa atin kaya respect natin ang bawat isa. Ganon din sa mga comment section, yung mga sinasabi nila sa iyo ma'am. So, wala rin tayo magagawa gaya ng sinabi mo. I-accept natin ang importante, nagkakaroon tayo ng lesson, natututo tayo na sabi nga nila kung sino yung nagpapakumbaba, mas pinagpapala. Pero yun lang po yung intention ko dito mga kababayan, mamagitan, gumit na para magkaayos. So, Ma'am Inday, aasahan ko na maging maayos ito sooner. Anong mensahe mo po ngayon? Alam ko papanood ni Nanay Ansing ito. Sa akin naman, no, kung tinatanggap niya rin talaga, kasi parang kasi nakikita ko sa kanya na nagtataas ka pa ng pride, no? Palagi sasabihin mo, kung hindi kita ginanong, hindi kita, huwag ka magpaawa, di ba? May video, tsaka alam mo naman sa sarili mo kung bakit ako gumanti ng ganun, no? So, sa akin, ano na yun eh, siguro nangyari yun, o hindi ko naman din ginusto yun, hindi ko rin ginustong magalit, di ba? So, ano masasabi ko sa kanya? Sana nga, maging aral sa atin pare-parehas. At hindi lang sa akin. Sana mapagsanayan mo rin kasi nga naniniwala ako, oo, naintindihan ko dahil sinabi ni Daddy Frankie, siguro nga, baka hindi ka nakapag-aral, hindi ibig sabihin minamaliit ka namin. Kaya lang, ang lagi mo rin sanang maisip, wala to sa pinag-aralan, nag-aaral o nag-aaral ka man o hindi. Pero once na binastos mo ang isang tao, hindi naman ako edukada eh. Pero once na nagbastos ka sa isang tao, at lalo na hindi tayo magkakilala, natural mapapatulan ka. Hindi din lahat ng tao maiintindihan ka. Di ba? Si Daddy Frankie, oo, nagkakausap kayo, nagkikita kayo, ganyan. Pero di ba, syempre, tao lang din yan si Daddy Frankie. Sana maintindihan mo rin na charity vlogger, pero pag mo rin abusuhin, kasi nasasaktan din, nai-stress din yan. Di ba? Bilang respeto, hindi lang ako, lahat. Di ba? Na natutulungan ka. Di ba? Mas dapat na magbigay ka ng respeto. Di ba? Kasi hindi lang naman ako eh. Kaya ka nga rin na nababash, kaya ka rin na nababastos ng mga supporter viewers. Kasi yun nga lang ako, bilang advice ko lang, no, bawasan mo rin kasi yung mga ganun. Kasi kapintasan mo yun. No? Ikaw yung nagpapakita ng pagkatao mo. Tapos sasabihin mo pag nakarinig ka ng mga salita dahil ikaw naman nagpapakita, sasabihin mo binubuli ka. Hindi ka binubuli. Diba? Kaya nga, sabi ko, kung binubuli kita, karapatan mo na magkaso. Pero, di ba, dahil nga nagpunta dito si Daddy Frankie, parang hindi na tayo humantong sa ganun, sino ba naman ako? Ako nga taong tinanggap nila Daddy Frankie. So, yung pag-aksaya ng oras para makuha lang yung side ko, syempre, ibibigay ko yan kay Daddy Frankie. Di ba? Kasi, pag tinanggap ka ng tao ng maganda, susuklian mo rin ng maganda yon. Hindi ako pwedeng samantalahin ko o ko kay Daddy Frankie, sana intindihin mo rin ako. Hindi ako ganun. Hindi ko sila kasi maganda yung pagtanggap nila sa akin. Kaya hindi ko pababayaan na si Daddy Frankie ay magdalawang pakiusap sa akin. No? Sino ba ako? Diba? Sana maisip mo rin yun. Yun lang. Yun lang naman. Sana mabigyan aral ka din. Mabigyan aral din ako. Nabigyan ako ng aral dahil sa na-experience ko sa'yo. Pero sana, di ba, hanggang doon na lang. Di ba? Pwede ko naman ipakiusap yan sa mga supporter. O tigilan natin yung avatar kahit lumabas sa bibig mo yan. Di ba? Tigilan na natin yung salita. Wala namang problema eh. Di ba? Yun, hindi naman sisingaw yan. Sabi nga,
kung walang apoy, kung walang sunog, di ba? Kung walang apoy, walang sunog. O, di ba? Kumbaga kasi sa'yo nagmula, ikaw yung nagparinig. So, alam mo naman ang mga supporter, ang mga viewers, no? Kung ano yung marinig, yan din ang mga gagamitin. Di ba? Hanggang dun lang, yun lang naman. So, ganun lang muna mga kababayan. Honey, okay ka lang? Anong masasabi mo? Okay ka lang dyan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, salamat ako kasi naintindihan naman ni Ma'am Inday at sisiguraduhin ko rin na kausapin din ng maayos si Nanay Ansing para hindi po lumaki ang gulo. No? Dahil ang layunin talaga ng Team Daddy Frankie is makatulong. Alam ko ganun din po si Ma'am Inday. Sana ganun din sa mga nagre-reaction, no? Na yun, huwag tayong mag-create ng hindi totoo. Sana doon sa tama lang, no? At bless pa tayo ni Lord mga kababayan na sana mas makatulong pa tayo at hanggang dito na lamang po muli kasi medyo pagod po yan at talagang namamaos pa ako. Ilang araw na po ito pero kailangan kong magganyan-ganyan. Do, nagiging okay naman na pero pag napagod ng gusto, bumalik yung trangkaso ko. Pero pinilit ko talaga, sinadya ko talaga kasi alam ko flight na niya bukas. Kaya salamat ulit ma'am. Pasensya na po dahil. No, wala nang dapat kumbaga, wala namang may gusto na mangyari yun. Pagkakamali, nagkamali. Ang pinakamaganda dyan is natuto tayo at alam natin i-correct yung mga sarili natin. Hindi ko sinasabi ma'am na mali ka, mali ito. Hindi. Nasa gitna ako kasi kung hindi nagganito to, hindi rin nagkaganyan yan. So, kasama sa buhay talaga. No? At hangad ko na magkaisa pa rin tayo, sama-sama tayo, mag-unawaan pa tayo. At muli po ako'y nagpapasintabi rin sa lahat ng ating mga viewers, mga naniniwala pa kay Daddy Frankie kung may pagkakamali ako, pagkukulang ako, ipagpaumanhin niyo po. But I'm sure, ikukurik ko yung sarili ko, magpapatuloy ako, tutulong sa ating mga kababayan. I-comment nyo dyan kung ano pa yung dapat kong gawin para ma-improve ko pa kasama ng aking honey. Maraming salamat po sa ating lahat mga kababayan. God bless po and magandang gabi. Ma'am? Maraming salamat po sa lahat. Pasensya na rin po kayo sa lahat na nangyari dahil wala po talaga may kagustuhan nito, no? Kaya humingi rin po ako ng sorry po sa lahat ng supporters, sa lahat ng viewers, kahit na rin sa mga basher, no? Nagpapasalamat din ako sa mga basher kasi love na love niyo ako kasi dinadalaw niyo ako at malaking tulong yung para sa akin kasi dinadagdagan niyo yung views ko. Kaya dahil basher ka, I love you all. Ganun din siyempre sa lahat ng mga supporters, di ba? Daddy Frankie, Inday Okray, maraming salamat po. Asahan niyo po na hindi po dito nagtatapos yung mga magagandang moment, no? Bumalik man ako sa Japan, siyempre tuloy pa rin naman yung pagtulong po natin, no? Hanggat may makakatulong tayo, gagawin po natin yun para sa mga tinutulungan din ng Daddy Frankie. At hindi lang naman ako yan, no? At alam ko maraming nagmamahal na sponsors kay Daddy Frankie. Shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po. Patuloy po natin na gawin yung magandang pagmamahal sa kapwa natin, no? Na tinutulungan natin. Hindi man tayo magkakasama, magkaiba-ibang bansa man tayo, pero alam ko sa mga sponsors na yung isa lang din po yung pakay nyo at nagpapasalamat ako dahil sa mabubuting puso po ninyo at pagmamahal sa Daddy Frankie at sa mga beneficiary. So maraming salamat po sa inyo lahat. Domo, arigatou gozaimasu. Yun. Shoutout po sa ating mga sponsor, sa lahat ng nagmamahal sa Team Daddy Frankie, magmula po sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes, kay Ma'am Divina Brown, kay Ma'am Ginilita Kilding, Philippine 888, Rosary Around the World, kay Shilab Suwa, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. God bless.